guys, may buntag sa tanan. Grabe, tugnaw gihapon kay diri sa mua. As in, unsa naman yung weather na mo, wala na siya kaundangan. So today nga guys, is gagawa ako ng cake. Ang gagawin kong cake is Sans Rival kasi may pupuntahan akong birthday. And itong cake nito is napakasimple lang naman. Kahit nasa bahay ka, pwede mo tong gawin. Actually, maraming nagtatanong sa akin, paano daw ako natutong mag-bake? Yung nanay ko po guys, yung hobby niya dati is baking din po. And since na mga bata kami, nasa bahay, nakikita talaga namin kung anong ginagawa ng nanay namin. Tapos ayun, kami din, kasali din kami na nakikigulo sa kusina, nakikimix and nakikihalo din ng mga butter na ginagawa ng aming mama kapag meron siyang mga order na chiffon cake. Doon ako nag-start guys na matutong gumawa ng cake or mag-bake ng cake. Tapos, nung nasa high school ako, join din po ako ng home economics na course. I think parang necessary yan dati or parang elective ba yun. Pero meron kaming options or choices na pwedeng kunin. So, yung kinuha ko po is yung sa baking and cooking. And nung high school po ako, isa po ako sa mga nag-represent ng school namin for the baking competition. Though hindi naman ako nag-champion, pero at least, nakasali ako doon and it was a good experience. So, itong Sans Rival nga na gagawin ko guys is 4 na layer ito ng wafer. I am not an expert guys in baking, pero ito yung recipe na ginagamit ko sa paggawa ng aking Sans Rival. So, gumagamit ako ng egg whites, sugar, cream of tartar o kaya lemon. Dito sa recipe na to ang ginamit ko was lemon kasi wala kaming available na cream of tartar dito sa Finland. Tapos, gumamit din po ako ng cashew nuts and cornstarch. Itong Sans Rival wafer guys, wala siyang halot dapat na oil or yung fat na nanggaling doon sa itlog or yung egg yolk. Kasi kapag nalagyan ng any kind of fat yung egg whites mo, hindi siya magwi-whip ng maayos and hindi mo magagawa ng maayos yung iyong wafer for the Sans Rival. Baking sheet, nag-trace lang ako ng bilog na gusto ko or yung size na gusto ko para sa gagawin kong wafer para sa aking Sans Rival. Naglagay din pala ako ng maliit na amount ng meringue doon sa ilalim ng aking parchment paper or yung baking sheet para mag-act siya as a glue and hindi gumalaw-galaw yung baking sheet habang nilalagay ko yung aking meringue and habang andoon siya sa oven. So habang nasa oven yung aking meringue guys or yung wafer para sa ating Sans Rival, gagawin ko na ngayon yung kanyang buttercream. Remember na hiniwalay ko yung egg whites tsaka egg yolk. So yung egg yolk yung gagamitin ko para sa paggawa ng kanyang buttercream icing. So dito sa aking Sans Rival guys, yung gagamitin ko dito is hindi vanilla extract, hindi din yung vanilla sugar na usually available dito sa amin. So yung gagamitin ko dito is yung vanilla pad or yung real vanilla talaga para mabango talaga siya, para lamian jud kaayo ni ato ang Sans Rival. Ito na nga yung wafer ko guys, tapos na rin. Dalawa itong andito. Pero meron pa akong dalawa doon. So 4 na layers lahat yung gagawin ko for my Sans Rival. And ito na yung aking buttercream. But since meron pa akong trabaho guys, mamaya ko na siya i-feel since mainit pa naman itong wafer. Mamaya kapag nag-cool down na siya, magiging flaky and magiging crunchy yung kanyang texture. So mamaya pagka-uwi ko na ang bahay kasi meron akong afternoon shift, titirahin natin to. So mamaya na natin siya i-feel and i-finish para ready na siya bukas sa birthday ni Luis. So ito na yung 4 na layer guys, yan. Mamaya kapag nag-cool down na yan, makusap na lang yan siya na matatanggal sa baking sheet. After baking, pasok na tayo ng trabaho kasi baka malate ako. It's 1:18 na ng hapon. It's 30 minutes drive papunta doon. 25 to 30 minutes drive papunta sa hospital. Tapos maglalakad ako ng mga 10 minutes kasi malayo yung aking parking. So, mamaya ako natatapusin yung cake kasi bukas pa naman kami magkikita ng mga friends ko. Hindi kami pupunta ng Helsinki, sa Riihimäki area lang kami. So, halfway to Helsinki. Kasi para makapunta talaga lahat. Para yung mga taga Helsinki, sila na yung pumunta doon kina Raquel. Tapos mas malaki kasi yung bahay ni Raquel. And kasya kami doon lahat. But for now, magtatrabaho muna ako guys para meron tayong pambayad ng mga bills.
So, meron ako ditong blood. Bibigay ko to sa patient namin kasi bagong order ng doktor. But meron pala akong students today. So, siya yung isusupervise ko na mag-prepare nito. Na-check na namin to ng another nurse. Kailangan kasi i-check ng dalawang nurse bago ibigay sa patient. So, ready na ito. And we're going to infuse this one very soon. Medyo busy yung shift ko today, but it's okay kasi meron naman akong student na tinuturuan ko ngayon and meron akong katulong. So, 2 hands or 4 hands are better than 2. So, ito na nga yung gawain ko ngayon, guys. Naging teacher na naman ako. So, yan na nga, guys. Tinuturuan ko yung aking estudyante paano yung proseso kapag nag-infuse kami ng blood doon sa aming patient. So, first, i-order yung blood doon sa laboratory. Hindi kagaya dyan sa Philippines na yung blood is i-order pa or bibilihin mo sa Red Cross or sa ibang place na yung family mo talaga ang pupunta doon para mag-order ng blood. Dito sa Finland, guys, automatic yan na lalabas na lang yung dugo dyan sa aming post or yung putki-posti na tinatawag namin or yung tube post. So, i-order lang namin siya tapos i-send ng lab sa amin. Tapos, of course, before that, merong cross-examination between 2 Siren Hoitaya or 2 nurses bago mag-infuse ng blood. So, 2 nurses will check the information of the patient as well as yung information ng blood na pinadala ng laboratory sa amin. Tapos, i-enter namin yung information doon sa computer and kailangan namin kunan ng vital signs yung patient before. So, tinuruan ko yung estudyante ko dyan paano yung gagawin niya kapag next time merong blood transfusion and kung ano yung mga dapat niyang tandaan, ano yung mga dapat niyang i-check bago pa siya magbigay ng blood. Also, during the time of the infusion, yung mga dapat niyang tandaan, mga dapat niyang gawin, and mga kailangan niyang i-check, as well as yung post-blood transfusion, kung ano yung mga dapat niyang kailangan din gawin. Maraming proseso, guys, but if you do it over and over again, madali na lang siyang tandaan. And also, kapag may estudyante ako, hinahayaan ko talaga sila na gumawa ng trabaho nila and binibigyan ko talaga sila ng task. Natapos na rin ang shift, guys, kaya uwi na ako ng bahay kasi gagawin ko pa yung cake ni Luis. Pero mabilis lang naman yun kasi lalagyan lang naman yun ng frosting. Tapos wala namang kaetsusan yung ating tawag nito, sans rival. So, magdadrive muna ako ng 30 minutes pa uwi ng bahay. It's now 9:45 ng gabi. And sana naman hindi madulas sa daan ngayon kasi nakakapagod kapag madulas, guys. So, bubuksan ko yung aking jacket kasi naiinitan ako, guys. Pag sa labas malamig, pag sa loob mainit, warm na siya. I'll see you later at home. Hindi pa ako umuwi, guys. Dumaan muna ako dito sa Prisma kasi birthday niya. So, dapat meron pa yung regalo. So, bukas, wala na akong panahon para bumili. Kasi after ng morning shift ko, diretso ko uwi ng bahay para sunduin lang si Nico and Anika. Tapos, diretso na kami kina Raquel. So, hiningal ako. Ngayon ko nabibilhin yung regalo para kay Luis. Dito tayo sa Prisma kasi practical yung ibibigay natin sa kanya na regalo eh. Hindi tayo bibili ng mga makeup o mga perfume na yan. Maghanap tayo ng maghanap tayo ng mga practical na pangregalo. So, abangan nyo na lang sa video na to kung ano yung mga regalo ko kay Luis. Ito na nga yung gift ko kay Luis, guys. Ang laki. Abangan nyo anong laman nito. Naka, guys, as in napagod ako and nakatulog ako agad-agad. Hindi ko na nagawa yung cake. Pero it's okay kasi meron pa namang oras. Pasado 5:00 na nga ng umaga niyan, guys. Tapos mabilis ang galawan lang talaga yung ginawa ko dyan kasi meron pa akong morning shift. So yung nilagay ko lang dyan is yung wafer first, tapos buttercream na ginawa ko, tapos yung wafer, buttercream na naman hanggang sa matapos siya. Kapag naglalagay ako ng buttercream sa mga cakes ko, guys, hindi talaga siya makapal. Kasi ayoko naman kumain ng puro lang buttercream. Mas gusto ko yung andun pa rin yung crunch talaga ng wafer ng Sans Rival o kaya yung cake.
matitikman ko talaga siya compare doon sa buttercream. Same ragod na sa mo palit ka og manok, di ba? Og daghan kay breading ang manok, di ba? Wala pud kay lami, no? Mas lami jud tong purong manok yung matilawan kaysa breading. Ito na siya guys, tapos ko na siya na frost. So ang gagawin next is lalagyan ko lang siya nung cashew nut sa palibot. Di naman na kailangan na super smooth talaga ito kasi cover lang din yan ng cashews. Hi guys, so magtrabaho na ta. My work today is from 7 to 2 in the afternoon. But definitely makakarating siguro ako ng bahay mga 3 o'clock. Tapos biyahe papunta kina Raquel. About 45 minutes to 1 hour. Depende sa takbo kasi medyo madulas today guys. Kaya mga 4 o'clock na siguro kami or past 4 o'clock na kami makakarating ng Rihimaki mamaya. Meron naman akong student today so I know na medyo magaan yung trabaho ko today. Tapos pag weekend naman, Saturday, hindi naman talaga ganun ka-busy. Depende lang. But I hope na walang mga extra na mga trabaho like maging busy kami, ganun. I hope okay naman today. And I think so it is gonna be okay. Positive tayo lagi kahit na nasa hospital tayo nagtrabaho and maraming pwedeng mangyari. So naglalakad na ako ngayon papunta doon sa aking locker. Papalit lang ako ng damit. Tapos punta na ako sa department ko guys. I'll see you later. Grabe guys, ang dami kong ginawa today. Binilisan ko lahat, natapos naman lahat. And I was able to help my workmates din sa trabaho. Yun. Natapos na lahat ng gawain. So, yun ako ng bahay. Then, punta na tayo ng Rihimaki para makikain, guys. Hindi pa ako kumain ng lunch. Hindi ako nagbaon today kasi doon ako kakain kina Raquel. Kasi I'm sure doon maraming food, maraming Filipino foods. And, of course, maraming chismis doon, guys. So, doon tayo pupunta. Kakapoy, kinanim narbaho ay, pero sige lang, antos lang itaan. Pero okay naman yung work ko today. Hindi naman siya sobrang nakakapagod kasi meron akong student. And yung student ko guys, napaka niya, active. So she wanted to learn a lot of things. Kaya hindi rin ako masyadong nahirapan talaga sa kanya. Kasi fast learner din yung student ko. Kaya mabilis lang, mabilis ang galawan, alam niya na agad. Pagkatapos namin mag-break kanina ng morning, nag-coffee lang kami. Diretso agad ako ng Lucky Juan na prepare ko lahat ng mga antibiotics doon. Yung sa side lang namin kasi dalawang side yung aming ward. Pero natapos din naman lahat-lahat. Guys, tingnan nyo si Kapo. Ang laki-laki! Malaki na talaga si Kapo. Dati ko pa naman talagang malaki. Alam niyo ba, nung papasok kami dito sa Castari, guys, nag-ano siya, andoon siya guys, nakaabang siya sa may entrance talaga doon sa may road. Tapos tiningnan niya talaga yung car. He is really working yung kanyang ability, guys, is lumalabas na talaga na parang guard dog ba. Uy, nakakatuwa. Kapo! So, merong gwardiya dito sa Castari, guys. Di basta-basta makakapasok dito kapag hindi pinapasok ni Kapo. Kapag hindi niya kilala, tatahol talaga siya. Tapos, yung aanuhin niya, itatry niya talaga na matakot ka. Pero napakabait niya, guys. Malaki lang siya, pero napakabait niyang aso. Yun na nga, hindi pa kami napunta talaga ng Rihimaki. Andito pa kami sa Castari. Kasi sabi ni Nico, baka malate daw kami ng uwi. Hindi na kami makakuha ng firewood. Kasi medyo late na nga and pagod na later. Kaya sabi niya, daan na lang muna kami dito para nag-pick up ng mga firewood. Para meron kaming panggatong sa bahay. Meron naman guys. Kaso lang, sabi ni Nico, extra na daw yun.
mas gusto niya kunin yung mga andito kasi ito kasi yung merong molds na hindi niya na pwedeng mabenta, kaya napakasayang naman kung hindi naman siya magagamit ngayon. Basta, oh, may pagkagamitan ka niyan mamaya. Basta mamaya. May kutsara na dyan na. Sige na. Salamat, Madam Raquel. Sino nagawa ni Peko? Sina? Oh, I thought Peko was the one who made it. No, I didn't make it. You can put some. Ah, sa torne. Iba torne? Yeah, on top. It's aslom. It's aslom. I love sour. Nakakaingit naman yung ano mo. Bakit wala na akong order sa ba? Sabi, sino may birthday mo lahat? Bongga! Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Maligayang bati. Bati. Happy birthday. Yay! Ay, late na yun, Te? Hanggang 4 lang ako mako. Hindi ba ako dapat nag-iisip? Wait, yung bureau ito sa ano sa bar, ha? Alam mo yung ayaw Oh!
This is your medicine, Daddy? Joo. What does it taste like? En mä maistanut vielä, en osaa sanoa. Ice drops? What does it taste? It's like going back to college, going back to university at the age of 44. It feels bad and it's like that, but you know, you have no choice. Yung ganyan. Hi guys! Dito kami sa Prisma guys kasi kulang sila ng ano yun? Carbonated water. So ibibili namin sila ng carbonated water and chips. Kasi mag-iinuman yung mga bagets. So kami ni Vanji ang nag-volunteer na pumunta dito sa Prisma para mag-grocery. Sobrang daming chips dito. So yung bibilhin namin is, ano yan Vanj? Cheese nachos. Ah, for kids lang daw yan. Adults are not allowed to eat. Yeah. So, kailangan natin ng ano yun? Water? Yan, finish na si Vanji. I don't know. Sobrang dami mo naman chips dito. Hindi ko alam anong bibilhin. Basta ako magbabayad lang ako. Maybe classic. Merong less fat pala na chips. Oh, less fat Broadway. Yeah. I don't know. Maybe that rings is also nice. I don't know. Anything is good. Okay. Nagustuhan ni Nico yung ginawa ni Glenn na drinks, guys. Sabi niya, it's medicine for my throat. Kasi meron siyang lime, tapos yung water, yung carbonated water, tapos Bacardi yata yun. Meron kasing flu si Nico. Ha? Ah! Yun nga, sabi ni Nico, masarap daw. I think it's over there. Even best. Yeah, it's different kind. Ah, it's over there. Ano ba? Dalawa na bilhin ko? Carbonate. Yeah, let's buy 2. Para sure. Hindi ba naman sila nagsawa? Pero masarap yung bagoong. Bili tayo ng mangga dito, baka merong mangga. Nito kami sa Finland mag-party, guys. Hindi yung magbe-birthday ang maghahanda. Pati ang bisita, yeah. Potluck siya. Pati yung bisita magdadala ng mga pagkain, handa para hindi mabigat, 'di ba? Ano ha? I don't know, anything. Parang meron naman doon kina Raquel. May isa na lang daw. Isa na lang daw. Okay. Ano, regular or zero? I don't know, anything. Mas mura yun. Okay. Hindi. O sige, yun na lang. Yeah. Or yung malaking bottle na lang, Vanj, para mas cheaper. Alam, meron pala sila ditong strawberry na puti. Anong lasa nito, Vanj? Baka meron to sa Havi Kirwaka, doon na lang ako makikikain. Meron yan doon for sure. Tingnan nyo to, yung mga blueberries na nabibili lang namin doon sa Haviki. Mga ganyan, nasa Haviki din yan. Hintayin ko na lang na makatikim ako ng strawberry na ganun doon sa Haviki. Meron yan. Bili din tayo ng mint, guys, kasi yung ginawa ni Glenn, meron yung mint. Tingnan nyo naman yung mga herbs dito, guys. So, mahal din yan, 189. Samantalang yung mga ganito sa Haviki, tinatapon lang nila to. Ano, may yung mga ganyan din yung mga nabibili namin doon sa Haviki. Parang dun sa kabila. Daming patatas, Ayun, tayo minto, Kakaunti na. Ito na lang Ayan pa. Ayun, meron pa. Bava. Bahaba. Ano ba yung Ganyan ba? Parang ganyan yung inano ni Glenn. Parang ganito yun. Oo. Tingnan mo yung isa. Parang mas maganda or ito. Meron din doon, yung isa, Vanj. Bava to Ito na lang. Oh, sige. Ano naman yung flavor. Okay. Pati alak
Wala na. Patatas. Different kinds of potatoes here in Finland. Hindi maselan si Nico. Hindi ko hindi. Kasi alam niya yung pakiramdam na walang food, mahirap, ganon. Samantalang ikaw dumaan ka sa hirap, alam mo yung pakiramdam na walang, hindi sapat. Alam mo yung namumroblema ka ng kaya kakainin namin bukas o Yeah. parang bukas ba anong budget? Pero dito kasi, halos provided kasi sila lahat. Kahit na mayaman ka, mahirap ka, meron ka talagang mapagkukunan. Sa atin talaga wala, di ba? Parang Si Nico, alam niya kasi yun eh. He was raised na kung ano lang yung meron yun lang. Parang tayo lang din. Yung binigay ko kay Luis guys is yung gunting. Actually, accidentally ko lang yun nalawit-bit. Galing yun sa hospital. So, parang sarap lang ice cream. wala. Naglilihi naman siguro to si Vanji. Guys, ang dami niyang gustong bilihin. Oh my goodness. Yung parang nakabox na para makain ng kids na mas madali. Tawag nito. Yun nga, nung paalis ako ng hospital kanina kasi nagmamadali na talaga ako. Kaya yun, accidentally, nabit-bit ko yun. Disposable naman yun, guys. Hindi pa naman yun nabuksan. So, binigay ko na kay Luis. Pero magagamit niya yun talaga. Sabi, tawang-tawa siya kanina na yung binigay ko yung gunting sa kanya. Yung mga scissors kasi sa hospital, guys, disposable kasi yun lahat. We never reuse them. So, one time lang. That one, Vanch, oh? Yeah, that one, that cheap one. Cheap ice cream is good ice cream. Popsicles na lang para mas madali. Meron kaming favorite toppings. Okay. Hi ka sa nanay mo, Vaj. Should they come to Finland or no? My mother cannot travel anymore. No, but I mean, yung mga Pilipino ba? Gusto mo silang pumunta ng Finland? Hindi. Yeah. Life here is better than in the Philippines. Yeah, though mahirap, Honestly. Yeah. but it's still good. But the quality of life is more better here than in the Philippines. Yeah. Mag self-service lang kami, guys. Nani, aloy ta. Diba? So, lahat dito may mga options, guys, ng self-service or yung may cashier. Pero walang taga-balot dito, walang packer. Tapos yung plastics dito or yung bag, merong bayad. Pero, meron naman bit-bit si Vanji na eco bag. Kaya, kakatipid kami sa bag. So, yan guys. Merong dala si Vanji na eco bag. So, dito sa Finland, very practical na magdala ka ng eco bag. Otherwise, bit-bitin mo yan na nakaganyan kung ayaw bumili ng plastic. Or 20 cents. Or 20 cents lang naman yung plastic. Pero, pera pa rin yung 20 cents, di ba? Kaya, mas maganda na merong eco bag. Yeah. Longest 5 minutes. Sa Prisma, ilang beses na yung binuksan namin ni Trina yung rice. Naluto na, girl. Longest 5 minutes of my life ever. Longer than my labor pain. Naluto na? Binuksan ulit. Paano itinuruan mo? Johan, how to do it? That's how to measure the rice. Happy birthday! Diba? Yeah, of course. You need to open your gift. Huh? Okay, open. Ala, gunting pa lang. There's a arrow, girl. This one, oh. No, it's not like that. No. Diba? Oh, ribbon cutting. Ay, naku. May nag-effort ako, girl. Nagtrabaho
Ibibigay ni Glenn ulit. Marami kaming snow sa bundok. Wag mo balik na rin yun pag ganon. Yeah, that's it. Oo nga. Girl, mutulatin ko yan paglipat bahay. Magagamit ba namin yung mamaya? Oh, magagamit niyo mamaya. Hanggang about. Di ko sa ano man ibibigay sa'yo. Pero yan talaga, importante talaga yan sa buhay mo. Oo, everyday. Sa gabi, sa umaga. Alam ko na, iian. Arinola? Lola, hindi naman nakakatulong yung ilan. Uy, kay Mika yan. Ala! Ala! Hindi niya maintindihan. Kaya binigyan kang bullpen. O, diba? Disposable yung good thing. Yes. Talaga, yun ang madalang sa atin sa Pinas. Winter jackets, winter shoes. Ano kayo bang ano? O nga. Ay, baka nga. Ala, nagwi-wish. Baby box daw. Isa-isahin mo. Tanggalin mo, buksan mo. From who? From Glenn? Oy, bayad siya na sorry sa akin. For 5 euros bidding. Tingnan mo muna yung nasa ilalim. The most important thing is the one at the bottom. Voucher yan. Kaya mabigat. Uy, kompleto yan. Pang breakfast hanggang dinner kasi maitlog. May pang Christmas pa. May pa spaghetti doon. Ay, naku. Sabo pa yung natin kanina, di ba? You're welcome. Ay, may bayad yan. Yung delivery. 10 euros. Oh my God. Uy, di yan galing sabi kiha. Nag-effort ako pumunta na. Uy, nag-effort ako pumunta ng Prisma kahapon. Tanay mo si Nico, sabi niya, tagal ko na umuwi. Wala na kaming me time tuloy. Tapos sabi ko ba kay Nico? Sabi ko ba kay Nico, hala, paano pag nag-bus si Luis? Patay ko nag-bus siya, my God. Ay, naku. Yeah. Yeah. In the Philippines, we call this like Christmas bonus or when you have a company. Hindi ka na mahirap pumunta ng store. Thank you. You're welcome. Ay, 5 noodles yan. Isa kayo ng noodles. Isa kay Kyle, isa kay Lyle. Ay, naku, Diyos mio. Sabi kay Leia, oh my God, ano i-relieve ko kay Luis? Sabi niya, ay, bibi ko siya ng lipstick, girl. Hindi mo na ako parang mamamili ng lipstick. So, wala mang ibang store na open. Prisma lang. Punta ko ng Prisma. Winner. Oh, di ba? Lalagyan ko pa sana yan ng karne. Masisira. Sabi ko, yung dilata na lang. Ay, bawas sa gastos. Yeah.
Take me to the place so low. Take me all the way. Grabe. A girl, pampalit sa bimbo kasi pag nadumihan sa gabi. Nakalimutan mag-bimbo. Yan na lang. Salamat sa pagkabuhayan package. Hi guys! Pauwi na kami ng bahay ngayon and it's already almost 12 o'clock in the midnight. Sobrang napahaba talaga yung chikahan ng inuman nila. Habang nagda-drive kami guys, ako yung driver kasi si Nico is nakainom. May robak na dumaan. Galing siya doon sa blind spot ko. Hindi ko siya nakita. Konti na lang talaga matatamaan ko na siya. Buti na lang at hindi. Kinabahan talaga kami ni Nico. Lalo na si Nico, yung heartbeat niya nag-increase. So ngayon nag-stop lang kami kasi napatoilet yung aking amo. So ngayon magdadrive na tayo. Uwi na tayo ng bahay.